Samantala, alamin natin kung paano nga ba naging bahagi at bakit kumalas ang bansa bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. Alamin rin natin kung sino-sino mga personalidad ang nahatulan at mga kasong dinidinig pa rin ito sa ngayon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV. August 2011 na maging 117th state ang Pilipinas na miyembro ng International Criminal Court. Ang ICC ay based independent body na lumiliti sa genocide, crimes against humanity, war crimes at crimes of aggression. Ito ay nakabase sa The Hague, Netherlands. Pero nitong March 2019, kumalas ang Pilipinas sa ICC. Ito'y matapos sa sunod-sunod na pag-file ng kaso laban kay Duterte sa The Hague. Kasama na riyan ang war against drugs na pinag-ugatan ng crimes against humanity. Sa kasalukuyan, 32 kaso ang inihain sa International Criminal Court mula nang itatag noong 2002. Sa loob na mahigit 2 dekada, 2 pa lang ang na-convict sa salang crimes against humanity sa ICC. Kasama na riyan si Al-Hassan Abdul Aziz ng Mali na sinintensyahan ng 10 years. Guilty siya sa pag-torture at mutilation bilang hepe ng Islamic Police sa Mali. 12 years naman ang sintensya kay Congolese warlord na si Germain Katanga. Sa kabuuan, may 6 pang pending cases ng crimes against humanity sa ICC. Haharap na sa ICC judges si former President Duterte, suspect din siya sa crimes against humanity of murder. Na-schedule sa September 23, 2025 ang confirmation of charges hearing. Dito malalaman kung may sapat na ebidensya na magdidiin kay Digong bago ilipat sa trial chamber. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa.